Ito yung sinabi naman ni Senator Amy Marcos. Ang title ng kanyang pahayag, Mahaba. aanhin ang katayangan kung walang balang panlaban. Ayan. Ito lang, yung direct quote, no? We cannot even ensure the integrity of our weapons and ammunitions production lines, yet some of us are engaged in warmongering. Mukha ikaw pinapatamaan dito. Warmongerer pala eh. Ayan. Ano yan? What do you make of this? Ang haba ng statement niya di ba? Medyo mahaba. Ang daming mga angles, no? Halimbawa, at first glance, okay naman sinasabi niya na yung ating capability sobrang kulang dahil hindi inaayos ng gobyerno yung ating defensive capability. Yung conclusion pa niya, ibalik yung kanyang programa, yung programa ng kanyang tatay na maging militarily self-reliant, etc. etc. Pero in between, doon mo makikita yung sinasabi mo na we are drifting towards war, no? Dapat ay patuloy tayong makipag-usap, no? Medyo may contradiction Dahil sabi niya maghanda tayo at hindi naghahanda yung gobyerno, pero at the same time, in the same breath, sinasabi niya, no, mag-usap tayo dahil wala naman talaga tayong kakayanan na pumasok sa gera. No? Pero at the same time, sinasabi niya, malapit na tayo sa gera. Kaya kinakailangan maghanda tayo. So, it was a bundle of contradictions. No? Pero, it's a study in contrast kung papakinggan mo or babasahin mo yung statement ni Amy at yung statement ni Vice President Sara Duterte. Nakita mo ba yung kanyang statement? Ha? No? Yung mahabang statement niya, sabi niya, ilang letters ba? 1, 2, 3... Dalawang letters. 2 words. Yung kanyang 2-worded statement. Okay. O bakit nga ba? Diba? Tanong siya bakit wala siyang comment. No? Doon sa panghaharas, pambubuli, pananakit sa ating mga kababayan. No? Anong sabi niya? No comment. Diba? No comment. Dahil sapat na raw yung sinabi ni ng kanyang kapatid, si Congressman Paulo Duterte. Ba't kinakailangan niyang i-demonize ang China? Sabi ng kanyang kapatid. Diba? Ngayon naman, ang dami namang sinabi ni Amy sa araw ng kagitingan, no? Sa araw ng kagitingan. Ang daming hugot, pero malinaw yung kanyang narrative is the same narrative, sabi mo nga. Nung mga spokesperson, talking heads, no? Bayad ng mga political analysts ng China. No? So, hindi ko sinasabi na bayad si Amy, sinasabi ko lang kaparehas. In between, no? Dahil may mga iba siyang sinabi na kino-contradict yung iba niyang sinabi. Problema sa inyo, wala kayong kasiyahan Magsalita, hindi happy. Pag no comment, hindi rin happy. Saan naman lalagay, di ba? Yan ang problema rito Sorry, mataas yung standards namin pag umaabot sa kataksilan. Kala mo mataas? Required ba yun na mataas ang standards? Oo. Ito lang sige, i-content analyze natin itong ilang paragraphs ba itong pahayag ni Senator Ivy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ko ginamit ang deconstruct linawin natin baka masabihan na naman tayo. Sa kanyang 12 paragraph statement. Okay? Kasi tingnan niyo po rito sa isang paragraph sabi rin sa pahayag ni Senator. The Senator who chairs the Senate Committee on Foreign Relations pointed out the need to step up from the usual filing of note verbal whenever an incident occurs in the disputed waters. Mali na gamitin pa yung term na disputed pag pinag-uusapan natin in particular kunwari yung Ayungin Shoal dahil napakalinaw ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration dyan. At hindi daw yan territorial dispute at all. Maganda yung paliwanag niya. Kung tayo mismo rito, mga politiko natin, binibili narrative na disputed pa rin yan despite the UNCLOS tribunal decision. I mean, doesn't this work against our interest? Ano ba tingin nyo? Well, kung papakinggan babasahin mo yung column ng paborito kong columnist sa Manila Times, si Bobby Tiglao, no? Mas direct yung kanyang sinabi. No? Ano sabi niya? Hindi sa atin yung ayungin. At walang sinasabi yung UNCLOS na atin yung ayungin. No? Ganun ba? Yan ay napatunayan na at meron na diyang ginawa yung tatay ni President Bongbong Marcos. No? Et cetera. So, medyo tayo, inuulit ko yung column niya nung a week ago, tayong invaders. Tayo nang bubuli.
Sarcastic po kami kasi baka maniwala yung iba. Kung may mga encounter po kayo ng ganyang mga pahayag mula sa ilang mga kolumnista, basahin nyo na lang po yung mismong desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Nakalagay po ron, hindi po pwedeng angkinin ang Ayungin Shoal bilang isang teritoryo. Dahil ano po yan, isang low tide elevation, isang bato. Okay? Pero dahil hindi siya subject sa sovereignty ng kahit anong bansa, maituturing siyang bahagi ng continental shelf ng Pilipinas dahil pasok siya sa ating exclusive economic zone. Tingnan niyo na lang po yung mapa, no? Kung gaano kalayo yan sa China at pasok na pasok sa ating EEZ. Sa makatuwid, hindi po siya teritoryo ng kahit sino, pero pasok po siya sa ating continental shelf. Ibig sabihin, yung ilalim ng dagat, Nakadikit. kadugtong siya. Nakadikit. Ayan. Pasensya na po, nagmagaling lang ako kasi baka masyadong kumalat yung mga ganyang naratibo, maniwala yung mga tao. At pinapatunayan daw ng mga mapa ng China na kanila talaga ang Ayungin, etc. etc. Ang ating EEZ sa West Philippine Sea. Kaya nga tayo, isa sa dahilan kung bakit tayo nanalo sa UNCLOS, na pasensya na, no? Medyo nakadalo tayo ng konti, no? Nakasama tayo ng konti, ay dahil pinakita natin yung mga old maps ng China. Na mismo yung kanilang old maps, pinapakita na hindi sa kanila ang South China Sea, na hindi sa kanila ang West Philippine Sea. No? Hindi ko alam kung saang sako ng basura pinagpupulot ni Bobby Tiglao to kanyang mga pinagsasabi. Tapos sabi pa niya, dapat yung kasalukuyang presidente sundin yung mga ginawa at inoohan noong nakaraang 3 presidente mula kay Erap, kay Arroyo at kay Duterte na tatanggalin natin ang BRP Sierra Madre. Kung gising kasi ako sa umaga, una kong binabasa yung mga column ni Bobby Tiglao. Yan yung mga binabasa ko. Yung una kong pinapanood, yung Fox News, no? Ang una kong pinupuntahan pag ako'y nagigising, yung mga lunatics. No? Para alam ko kung ano yung iwasan ko sa buong araw. Pero Ganun ba? Hindi lang siya simple know your enemy. No? Pandi niya, know yourself. No? Dahil check mo yung sarili mo. Baka ganito na rin ako magsalita. Baka lunatic na rin ako. Baka idiot na rin ako. Baka taksil na rin ako. So maganda silang inspirasyon sa akin na hindi gawin yung ginagawa nila. Hindi, ang problema kasi minsan, parang miski napakalinaw nung issue na, di ba, napakalinaw ng panalo ng Pilipinas kontra China noong 2016, kahit nga isinantabi, if not ibinasura nga halos ni Duterte yung landmark victory na yan, napakalinaw ng panalo. Di ba? Sinabi ng PCA, Permanent Court of Arbitration, wala pong kwenta yung sinasabi ng China na meron silang historical right doon sa inaangkin nila na almost 100% ng South China Sea. Yung doktrina nila na 9-dash line, no? Kaya magpapaniwala rin sa mga mga propagandista ng China, di ba? Magko-quote ng kung ano-ano, etc. etc. Magmumukhang matalino, maglalagay sa card nila international expert. Lagay ko na rin kaya sarili ko rito, international expert. Pero hindi ko naman gagawin yan, no? Tsaka ingat kayo baka naman yung mga nakakausap niyo nadidinggan nyo ng opinion, baka naman nasa payroll ng China. Hindi ko sinasabing merong ganun, baka lang naman, di ba? Kasi parang hinahanapan ng paraan na i-defend yung Chinese position miski malabo pero kung gusto mo, pwede kitang paggawa ng mga graduate ka sa International Law ECLAI, no? Sa Recto. Gusto mo? Pwede ba yan? Para meron kang K para sabihin na ikaw ay international expert. Pero marami rin ako kilala na may titulo, international expert, pero puro naman cut and paste. No? Wala namang sariling... Uy, sino ba yan? Wala namang sinasabi. No? So, common yan. Hindi yan uncommon. No? Pero, i-presume na natin, no, na hindi ganun karami ang nakakaunawa dun sa laman ng UNCLOS decision. No? Kinakailangan mo bang maging editor ng isang newspaper sa Asia? Kinakailangan mo ba maging ambassador? Kinakailangan mo ba maging spokesperson ng isang presidente? Kinakailangan mo ba maging columnist dati sa Inquirer? No? Para maniwala, para isulat na tayo ang nambubuli sa China. No? Tayo ang invader sa China, sa teritoryo ng China. Sabi, hindi ko maintindihan dahil hindi naman to bobo. No? Pwedeng traidor, pero hindi naman bobo. Pero bakit po gagamitin yung ganong klaseng, ba't po isusulat na tayo ang invader sa China? Okay.
Kinakailangan mo ba na ruler para sukatin yung South China Sea? At ano yung layo ng ayungin sa China? At ano yung lapit ng ayungin sa Pilipinas? No? Yung, Wala lang oras ngayon, pero next time nga, ipa-flash nga natin yung mapa para malinaw, no? Oo. Well, pag tinignan nyo po kasi yung West Philippine Sea, Kanluran, West, no? Nandito yan. Ayan. Yung China, banda rito eh. No? Medyo malayo. at saka, Mm. tsaka yung sinasabi mo kanina, yung pag-invoke ng historic rights. Wala tayong laban sa Greece nung panahon ni Alexander the Great. Pag nag-invoke sila ng historic rights. Oo. O Italy nung panahon ng Roma. Mm. Or even mas malapit-lapit, yung panahon ng Mongol hordes. No? Dahil China nasakop nila eh. Diba? Oo. So, Oo. pag-i-invoke ka ng historic rights, i-stretch mo na sa ludicrous yung rights na yan, no? Pwede bang i-stretch? Baka mabuhay yung mga dinosaurs. Baka may dinosaurs in the center of the earth. Yeah. Mas may karapatan sila. Di ba? Oo. Kayo dyan. Masyadong saya. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumuturgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.